Iba't ibang manika ang nauuso ngayon. Kasama na riyan ang Labubu dolls. Pero sa dami ng tumatangkilik sa kabila ng libu-libong presyo nito, isang pamilya ang nakaranas daw ng mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Ang nabili raw kasi nilang Labubu, hugad daw ng masasamang elemento. Kakaibang lakwatsa ang pinagkakabalahan ng isang Gen Z at kanyang grupo sa Kapas Tarlac. Ang kanila kasing weekend getaway, ang ITAC community na tinuturuan nilang magbasa, magsulat at magbilang. Ako po, si Rafi Tulfo, ang kapatid mo. Bilugan ang mga mata, mahahaba ang mga tenga, at ang mga ngipin, patulis. Yan ang mga katangian ng usong-usong Labubu dolls na kinagigiluan ngayon ng marami. Pero sa kabila ng kanilang cute na anyo, isang pamilya sa Cavite City ang ginagambala raw na masasamang elemento dahil dito. Para sa mga kolektor ng cute at unique na laruan, ang Labubu dolls ay isa sa mga pinakasikat na collectibles sa merkado ngayon. Pero para sa iba, ang Labubu ay hindi lang basta laruan. Ito raw ay maaaring magdala ng misteryo at kababalaghan. I think hindi ako nakupitan sa Labubu. Kinagigiliwan kasi kahit na ganyan yung tsura niya na gustong-gusto nila, mapabags, keychain, or mga stuff toy, binibili nila. Hindi siya ideal, hindi siya practical. Parang hype pa rin siya ngayon. So, meron kasi every week nag-release ng mga bagong mga figure ni Labubu. Yan. Kamakailan lang, nag-trending muli sa social media ang Labubu dolls. 2 bata raw kasi mula sa Cavite City ang tila nakaranas ng kababalaghan matapos bumili ng Labubu doll sa isang online shop. Ang nag-post ay si Pringles Yongzon, isang online seller at nanay ng 2 bata. Si Lara at Bobby, 6 at 8 taong gulang. Kwento niya, matagal na raw siyang kinukulit ng mga anak na bumili nito. Yung mga anak ko po mismo ang nangulit sa amin kasi may mga sarili-sarili silang cellphone. Ngayon, siguro nakikita nila sa social media yung trending ngayon. So, kinukulit talaga nila kami na, Mami, gusto namin ng Labubu, ganyan. Nung una po, nakita ko po sa Facebook, tapos sinearch ko po sa TikTok, tapos po, nagpabili po ako nung mura lang. Tapos po sinabi ko po sa lola ko po, pwede niyo po ba bili? Pumayag po siya. Dahil sa pangungulit ng magkapatid, ang kanilang tita na ang nag-order ng murang Labubu doll online. Yung tita ko nag-chat sa akin na, order mo na sila ng Labubu sa online, hanap ka. Nag-post muna ako ng, baka may mga seller dyan na nagtitinda ng fake Labubu para lang sa mga anak ko. Doon ako nag-check out. Sa halagang 400 pesos bawat isa, 3 na ang chinek out ni Pringles para sa 2 anak na babae at 1 lalaki. 3 Labubu talaga yon. Ngayon, 2 lang ang dumating sa amin. Yung dumating sa amin, puro sa 2 babae ko lang. 2 pink, 1 gray. Yung gray, hindi nila pinadala, yung 2 pink lang talaga ang dumating. Ngayon, pag open namin ng box, tinignan namin yung itsura nila. Niloko namin yung mga anak namin. Ala, nakakatakot ang itsura kasi yung mata nila magkaiba. Magkaiba talaga pag nakita niyo yung Labubu personal. Bagamat nakakatakot ang itsura ng peking Labubu doll na nabili, ito ay nilaro pa rin
at inalagaan ng 2 bata. Yung mata niya po kasi ang laki po, tapos po yung kabila po para pulang-pula po. Tapos po yung sa kapatid ko po ang liit. Ngunit simula raw nang makuha nila ito, hindi nila inaasahan na sunod-sunod na kababalagan pala ang mangyayari. Ang unang insidente, nangyari ng sunod na araw lang. Si Bobby kasi ay binangungot. Nag-chat muna sa akin yung kapatid ko na, si pinangungot. Ano nga daw, yung kapatid niyang bunso, gising daw, hindi daw niya mahawakan, tas may katabing babae. Pero hindi daw niya makita yung mukha ng babae, pero babae daw yung katabi. Tas sumisigaw daw siya, walang nakakarinig sa kanya, means bangungot nga yun. Nung natutulog po ako doon, katabi ko po tita ko. Nung gagalaw po ako, hindi po ako makagalaw. Tapos po nakita ko po yung kapatid ko nakatayo po. Tapos may kasamang babae. Tapos may kasama po siyang batang babae. Nakatayo po silang dalawa doon. Tapos natakot po ako. Matapos bangungutin si Bobby, sumunod naman daw ang kakaibang kinikilos ni Lara. Patulog na talaga ako noon. Yung partner ko, kinalabit ako. Sabi niya, Mal, tignan mo tong chat ng anak mo. Ano ba to? Hindi ko muna iniintindi eh. Sabi niya, hoy, tignan mo to. Sabi ko, screenshot mo, pasa mo sa akin, babasahin ko na lang kasi pagod nga ako noon. Matutulog na dapat ako, kaso binasa ko muna siya. Pagbasa ko, sabi ko, ba't ganito? Yung chat ng anak ko. Pinorward ko ngayon sa tita ko. Hindi naman marunong mag-chat to eh. Sabi kong ganon. Puro voice record kasi talaga siya. Tapos after nun, hindi na kami nakatulog. May mga natanggap din sila Pringles na voice message mula kay Lara kung saan kinakausap nito ang mga kamag-anak nilang pumanaw na. Ay, Kuya Kastian. Kuya Kastian. Sorry namatay ka na. Hindi ko na ikaw nakakararo. Sorry. Tsaka Ate Lawrence, tsaka Lola Ray, tsaka Lola Sinyong, tsaka Papa Imong. I love you. At ang kinakatakutan ni Pringles sa lahat, lubhang nagkasakit ang kanyang mga anak. Tapos yung bunso kong anak, sunod-sunod na nilagnat na. Nilagnat ngayon, mamaya okay siya, kinabukasan lalagnatin ulit siya. Tapos okay ulit, bumabalik lang. Hanggang ngayon, nananatiling palaisipan ng tunay na pinagmulan ng mga kababalagan na ito. Ito ba'y gawa lamang ng imagination ng mga bata? O may mas malalim at nakakatakot pang dahilan? Magbabalik pa ang kapatid mo. Upang alamin ang katotohanan sa kababalaghang ito, kumonsulta na kami sa eksperto. Si Professor Manuel Enverga ng Ateneo de Manila University. Para sa kanya, ang labubudal ay isang artwork na hindi talaga pambata. It's an art toy, so meaning to say na it's not always consumed by kids, it's not always meant for kids. It's usually for adults, for teenagers, people who have money to spend. And also the Labubu I know it was designed by an artist, his name's Kasing Lung. And it's based on Norse mythology. At least that's what the artist says, that he was inspired by Norse mythology. Pero dahil malaki ang impact ng mga influencer sa mga kabataan, ang kasikatan ng Labubu dolls ay lalong namayagpag. Naniniwala rin siya ng Labubu doll controversy sa social media ay may kinalaman sa ating pagiging Kristiyano. The Labubu controversy, as I understand it, is because it comes from a mythology that's viewed by Christianity as evil, something like that. But the thing is, there are many things that Christianity has called evil in the past. Actually, the elf, which is the basis for the Labubu, comes from a mythology that was seen as not nice. For example, an animal in the forest, it's not really good or evil. But of course, when you add the lens or the perspective of Christianity, then it can be viewed as either good or evil. Isa naman sa mga nagkomento sa viral social media post ni Pringles ay si Cheng. Naniniwala siya na ang murang pag-iisip ng bata ay madaling manipulahin
ng masasamang elemento. So ako, as a mother of two, naniniwala po talaga ako na possible talaga yun mangyari. Lalo na po sa mga bata. Yung innocence kasi ng bata and purity is yun po yung nag-a-attract sa mga demons talaga na para mapasok sila or para hatakin sila. Itsura pa lang daw ng labubudal ay hindi na aprobado para gawing laruan ng mga bata. Kasi dahil sa itsura niya, hindi maganda yung facial expressions ng labubo. Although okay naman siya sa colors, ganun. Kaso nga lang yung facial expressions niya is pwede siyang madala hanggang sa pagtulog ng bata. Pwede siyang mag-cause ng nightmare, then baka ma-confuse yung bata kung ano yung nakakatakot sa hindi. Nahati naman ang opinyon ng mga tao. Pakiusap ni Cheng, respetuhin na lang ang karanasan at opinyon ng bawat isa. Kahit talamak na mga kwentong negatibo tungkol sa labubudals, hindi maikakaila na patuloy pa rin ang pagsikat nito. Sa kabila ng kontrobersiya, may mga tulad ni Dave Melio na hindi lang basta kolektor, kundi seller na rin. Nung nag-start ako ng labubu, una kasi hindi ko pa siya gusto eh. Napapangitan ako sa kanya pero nag-try ako. Nung nakuha ko naman, sabi ko, ang cute naman pala niya. At ngayon, ultimo ang rare pieces, kompleto niya na. Ito si Zimomo Angel in Clouds. Siya yung pinaka-latest na release sa pinakamalaki. So, ito talaga yung pinagusto ko. Una kasi hindi ko siya nakuha and nag-wait lang ako para makakuha ng SRP kasi ang taas niya sa mga resellers. So, ito naman, siya yung OG. Siya yung pinakamahirap nung unang-una pa as in nung mga April, May. Sobrang konti nito. So, ito naman yung collab na isa pa sa pinakamahal and sobrang konti lang nung nirelease siya. Siguro dito sa Pilipinas, from online stores na 3, total siguro nun nasa 20 to 30 pieces lang. So ito naman yung iba. At para sa mga nagsasabi na ang labubudals ay demonic at may evil features, nakadepende na lang daw yan sa paniniwala ng bawat tao at sa personal na karanasan. Para sa kanya kasi, ito ay isang stress reliever. Marami na rin akong nakilalang internet friends dahil sa PopMart, sa buy and sell group, ganun. Madami rin po ako naging ka-close dahil sa labubu. Para makasigurado kayong legit yung items nyo, meron siyang QR sa likod na i-scan nyo. Punta kayo sa website nila, then makikita nyo doon na nakalagay authentic. Wala rin kaso para kay Professor Manuel ang pangungulekta at pagbili ng labubudals. I think if that's what you like, then you should consume it. But there are stories, of course, of people who spend too much money on it. So maybe that's the danger. So the actual evil mythology is not the danger. The danger might be overspending. Ngunit paano nga ba matutuldukan ang takot ni Pringles para sa kanyang pamilya? Kasama si Theo Pilos, isang paranormal expert. Sinuri niya ang mga labubudals ng mga bata, pati na rin ang mismong bahay. Para kay Theo, ang naranasan ni Bobby hindi kababalagahan. Ang sleep paralysis is a normal phenomenon ng katawan natin. Defense mechanism sa mga bagay na nabubuo ng ating panaginip, katulad ng bangungot. Pag binangungot tayo to protect our body, yung sleep paralysis, pinapatigas yung katawan para maiwasan yung pagkabagok o yung pananakit sa katawan o sa katabi. So, minsan, hanggang sa pagising natin, yung sleep paralysis is present pa rin sa katawan. So, doon na nangyayari yung mga hallucination and stuffs. Pero hindi rin niya itinanggi na ang labubudals ay maaaring magdala ng kababalaghan, lalo pa ang konsepto nito ay little monsters. Yung kanyang elements is hindi talaga ganun kaganda. Medyo nakakatakot, creepy, iba nga yung itsura niya sa original. Pero hindi natin alam kung paano manufacture ito eh. Hindi natin alam, baka mamaya yung gumagawa nito may orasyon na ginagawa o ritual. Hindi natin alam.
May mga Chinese businessman na may mga ritual na ginagawa for success ng business. Hindi natin alam baka gano'n ang nangyari. Habang ang mga kakaibang chat ni Lara, may posibilidad na may kaugnayan lang daw ito sa exploration stage ng bata. Kaya malagang bantayan ang screen time ng mga bata online. Iwasan din po natin yung screen time ng mga bata sa social media kasi one factor yun na nakakadagdag dahil yung mga distorted na mga image and yung mga graphics na pinapakita sa social media na hindi realistic. Sa mga bata, minsan nakikita nila yun as reality. Lalo na sa mga bata na nandoon pa sa progression, nasa development pa. So, hindi nila mahihiwala yung reality and yung mga graphics na hindi naman totoo. Katulad ng yung mga stories ng cartoons, ng kwento ng labubu. Isa rin yung sa nakaka-trigger na factor kung bakit nadadagdagan yung mga paranormal experiences nila, lalo na dito sa labubu. Ito rin ay sinang-ayunan ng isang psychologist. Meron din po tayong mga negative effects ng dolls or toys in children. Specifically ito, halimbawa yung labubu dolls natin. Ano yung mga rason? Unang-una, developmental factors. Meron tayong tinatawag na magical thinking sa cognitive development ng mga bata. Ibig sabihin, parang ina-attributan nila ng real life parang features yung mga dolls, no? So, iniisip nila, baka magsasalita ito, baka maglalakad ito, mga lifelike qualities. Pangalawa, pag may exposure to scary stories or movies. So, for example, nanonood ng mga nakakatakot or violenteng mga shows, or pag may naririnig siya na hala, yung doll na ito, tinan mo yung mukha, ito yung mangyayari. That can also make them feel scared, no, about things. And if nakikita nila na yung mga tao sa paligid nila natatakot din, may ganyang klaseng reaction. So again, it will impact on them. Sa ngayon, nabunutan na raw ng tinik si Pringles dahil nasagot na ang kanyang mga tanong ukol sa kaligtasan ng mga anak. Tunay man o hindi, ang kwentong nakapalibot sa isang bagay, tandaan lang, walang masama sa pagsabay sa uso. Kailangan lang ng iba yung pag-iingat para masigurong ang bawat miyembro ng pamilya ay ligtas. Maraming lugar sa Pilipinas ang napag-iwanan sa usaping edukasyon. Kaya ang isang Gen Z teacher at kanyang grupo sa Tarlac, hindi sa mga club ang punta para gumimik. Wala rin sila sa beach para maglakwatsa. Ang kanilang weekend getaway tuwing linggo sa isang Aita community para magturo sa mga katutubong Aita na sumulat at magbasa. Generation Z, yan ang tawag sa mga taong ipinanganak sa pagitan ng taong 1997 at 2012. Sanay sa makabagong teknolohiya, agresibo, at kayang pagsabayin ang iba't ibang aspeto ng buhay. Ganyan ang isang grupo ng mga Gen Z na aming nakilala. Imbis na mag-relax at mag-unwind tuwing linggo, mas pinipili nilang dumayo sa isang Aita community sa barangay Kutkut 2 sa Sitio Kalangitan, Bayan ng Kapas, Tarlac. Sila ang Liwanag at Dunong, isang non-government organization o NGO na naglalayong maiangat ang kalidad ng edukasyon ng mga katutubo. Yung Liwanag at Dunong project, matagal siya nag-umpisa. Though dito sa community ito ay nakaka 2 years na tayo dito sa community, no. So siguro yung first year niya, ito yung mga monthly, pero yung second year niya kung saan naitayo na itong ating learning center, weekly na po yung ating pagbalik dito sa community. Talagang ang aming goal is to empower different communities here in Central Luzon at iba-ibang mga sektor pero mas mainly sa indigenous people. So dati talagang pinupuntahan namin yung mga liblib na lugar hanggang sa mga
malalapit. At isa itong sitio Kalangitan sa lagi naming napupuntahan. Kaya pamilyar na rin sa amin yung mga tao. Naniniwala ang grupo na edukasyon ang susi. Hindi lang para makawala sa kahirapan ang mga katutubo, kundi para maiwasan nila ang diskriminasyon. Yung mga katutubo ang isa sa pinaka-abused, kundi man exploited, no? Sila rin madalas yung sentro ng katatawanan dahil sa kanilang kakulangan sa edukasyon, no? Dahil hindi sila marunong magbasa, hindi sila marunong magsulat. Kaya maraming pagkakataon na sila ay pinagtatawanan, niloloko. At doon namin nakita yung matinding pangailangan na makatuwang. Kasi alam naman natin na napakalaki ng problema sa edukasyon, at least dito sa community, no? Pero naniniwala tayo na yung mga maliliit na mga effort, yung mga isang linggo o mga linggo-linggong pagbalik dito ay kahit paano makatulong para ma-empower din sila sa kanilang mga pang-araw-araw na mga pamumuhay. Dahil sa kahirapan, marami sa mga kababayan nating Aita ang hindi nakapag-aral. Mas naging prioridad kasi nila ang pagbabanat ng buto. Ang realidad na ito ang unti-unting nagpapamulat sa bagong henerasyon ng mga Aita. Tulad ni Nestle Palacio, isang Gen Z na maagang nakapangasawa at nagkaanak sa edad na 18. Ako po noon po hindi ko na po naisip na mag-aral ulit. Kaya lang po nung natayo po yung learning center po, may mga bisita pong dumating dito. Nag-aalok po ako ng paninda. Natanong din po nila ako kung gusto kong mag-aral. Sige, itry ko. Parang yung gusto ko lang pong may matutunan lang. Pero sa kalaunan naman po, parang mahal mo na yung pag-aaral. Kasi pag nasa puso mo na po kasi yung pag-aaral, talagang magpupursige ka na eh. Hindi po, kasi sa una, dati nahihiya ka kasi may asawa ka na, may pamilya ka na. Nakakahiya na, yun po kasi yung nasa isip ng ibang tao eh. Kagaya ko po, ganun po yung naisip ko noon. Pero nung nakapag-aral po kami sa Aita Learning Center po, parang tinanggal po lahat yung mga paningin at pananaw ko na ganun. Naging porsigido po sa pag-aaral at may pangarap na po sa buhay. Dahil sa kanyang pagsisikap na makapag-aral, nagsilbing inspirasyon si Nestle sa iba pang mga kababaihan sa kanilang komunidad. Ang isa pa niyang kaibigan na si Jenny Rose Ariola, nakapagtapos na rin sa ilalim ng Alternative Learning System o ALS. Ang kasiyahan po yung kapag po na oras po ng pagtuturo mo po, yung parang pong ang saya-saya po ng mga estudyante mo po na natututo po sila sa bawat oras po na nag-aaral po kami. At saka nami-miss po namin yung tawanan po ng mga estudyante po pag kahit po mali, wala pong, kumbaga, hindi mo po pwedeng husgan yung tao kung mali po. Yun po yung pwede mo pong itama. At nang matapos sina Nestle at Jenny Rose sa pag-aaral, hindi nila nakalimutang ibalik ang serbisyo sa kanilang komunidad. Pareho silang nagsisilbi bilang mga volunteer teacher sa sarili nilang paaralan, ang Aita Learning Center. Linggo ng umaga nang dumalaw tayo sa ating mga kapatid dito sa Aita Learning Center. Ang maliit na espasyong ito ang nagsisilbing paaralan sa buong komunidad. Mainit ang silid-aralan at siksikan pa. Pero kahit maalinsangan ang paligid, mas nag-aalab ang damdamin ng mga katutubo na matuto. Summer, saging, sawa, suha. Pagdating ng pananghalian, animoy fiestang nagsasalo ang volunteers at ang mga mag-aaral nilang katutubo sa isang boodle fight. Opo, kada linggo po, salo-salo po dito. May boodle fight po lagi. Kasama po yung mga bata. Simula po nung pandemic, nagsimula na pong buuin itong learning center. And yung ibang volunteer po, bago lang. Ako po, ilang buwan pa lang. Mula sa sentro ng Kapas, Tarlac, mararating ang mga katutubong Aita sa pamamagitan ng tricycle. Pero karamihan sa kanila, habal-habal ang inaasahan. Lubak-lubak at putikan kasi ang mga daan dahil sa sunod-sunod na pag-ulan. Hirap makapasok ang malalaking sasakyan dahil maliban sa mabato, maalikabok pa kapag tag-init. Pero hindi lang pala yan ang kanilang problema.
Ang mga bagong henerasyon ng Aita na nakapagtapos ng pag-aaral, tinatalikuran na raw ang kanilang tribo. Ito na ba ang umpisa ng paglaho ng kanilang pagkakakilanlan? Magbabalik pa ang kapatid mo. Mas kilalanin pa natin ang Aita community ng Capas Tarlac sa pamamagitan ng kanilang elder na kinikilalang pinuno na si Nelson Guzman. Kwento ni Tatay Nelson, matapos ang malagim na pagsabok ng Mount Pinatubo noong 1991, karamihan sa kanyang mga katribo na naninirahan malapit sa bulkan ay napadpad sa Zambales, Pampanga at sa Tarlac. Inipon kami ng Mount Pinatubo kasi na-evacuate kami dito na-evacuation kami dito. Itong kalangitan, ito ang pinoklama ni Presidente Ramos noon. Pero una pa si Ma'am Cory, buhay pa yun noon. Nung pumutok yung Pinatubo Kaya lang, nagpatuloy lang si Ramos. Kaya itong kalangitan, dating baryo na po ito dati. Kaya lang, konti lang yung bahay. Mga 10 lang siguro ang bahay. Kaya lang, nung pumutok yung Pinatubo po, dito kami na-relocate, dito kami nalipat. Kaya hanggang lumaki na yung kalangitan dahil 10 sityo ang nagsama-sama na dito. Napakalaki ang pasasalamat ni Tatay Nelson sa liwanag at dunong. Yung learning center naman po, hindi ko naman po gastos yun. Kundi ako lang ang nag-approve sa pagtayuan. Ang may gastos po dyan, yung liwanag at dunong. Di ba, sir? Dahil sa meeting, hanggang sa nabuo yung plano, sabi ko, kung makapagtyaga kayong makapagturo sa amin, mga sir o mga madam, walang problema sa lote na pagtatayo ng learning center. Kayo lang po ang gagastos. Kaya po naitayo yan. Kinausap ang lahat ng membro. Kung pumayag sila, pumayag naman po kasi hindi naman sila mahirap kausap dahil ako na po ang nagdesisyon sa pagtatayuan. Hindi kinahiya ni Tatay Nelson na grade 3 lamang ang kanyang natapos. Kwento niya, hindi prioridad ang edukasyon para sa kanila noon dahil mas importante ang maghanap buhay sa bukid. Pero iba na raw ang paniniwala niya ngayon. Maganda yung tanong mo, sir. Kasi ang kagandahan ng edukasyon, panghabang buhay kasi yan sa tao. Kung may pinag-aralan ka, makahanap ka ng magandang trabaho o mataas na sahod. Kaya panghabang buhay po yung edukasyon. Kaya ganun ka-importante po sa buhay ng tao. Kasi sir, noong bata pa ako, akala ko kung nag-aaral ka, hindi ko naman sabihin na wala palang kabuluhan itong pag-aaral ka ako. Ibig sabihin, hindi mo tinatanong sa utak o kung kailan ka ako tumanda ako, doon ko po na-realize yung edukasyon. Dahil kasi kung nag-aral ka, halimbawa na lang, ako po kahit hindi nyo tinatanong, nag-training ako ng army. Dahil hanggang sa kwang ka lang, hindi ka naman pwedeng ma-promote na kahit sa sarento ka, hindi. Kasi hindi ka nag-aral. Yun ang isang problema doon. Dahil hindi ka nag-aral, hanggang ka lang sa bata-bata, yung utusan. Ayon sa anthropologist na si Dr. Nestor Castro, ang mga Aita ang may tuturing na isa sa pinakaninuno nating mga Pilipino. So bago dumating ang mga Kastila, kalat na ang iba't ibang Aita communities sa buong Central Luzon. Nababanggit na may mga Aita na talaga sa palibot ng bundok Pinatubo at meron din sa mga probinsya ng Zambales, Pampanga at Tarlac in particular. Pero dahil sa malagim na pagsabog ng Mount Pinatubo, nawalan sila ng tahanan. Maraming namatay sa kanila at na-displace din ang maraming mga Aita. Marami sa kanila ay tumira sa mga resettlement areas sa Kapatagan kung saan kasama nila sa mga resettlement area na yon ang mga hindi Aita. So halo-halo na sa mga komunidad na yon.
Dahil sa pagkakaroon ng oportunidad ng bagong henerasyon na makapag-aral at makihalubilo sa mga takapatag, tila ilan sa kanila ang unti-unti na raw kinakalimutan ang kanilang pagkakakilanlan. Nag-increase ang dependency sa mga ahensya ng gobyerno at saka sa mga tagapatag. At dahil din sa increase na contact sa mga tagapatag naapektuhan din ang kanilang kultura. Ginagaya na nila ang mga pamamalakad ng mga tagapatag. Halimbawa, meron akong na-meet na mga grupo ng mga Aita na naglalakad sa may kalsada, tapos yung mga kababaihang Aita nakapayong, matirik yung araw. Sabi ko, ba't kayo nakapayong? Sabi nila, kasi ayaw naming mangitim. So, ibig sabihin, naapektuhan na rin sila ng mga napapanood nilang mga advertisement mula sa mga TV, sa mga mga kinokopya nilang gawin ng mga tagapatag. Ngayon, makikita na karaniwan sa kanilang mga tahanan ay gawa lamang sa manipis na plywood, lumang yero, mga lumang tarpaulin at plastic. Bilang lamang ang tahanan na may kuryente. Sa pagtutulungan ng Aita community at ng NGO, naitayo ang Aita Learning Center. Isinasama din natin sa edukasyon yung kanilang mga pag-aaral sa kanilang mga karapatan. Isa sa mga katutubo ang nagsabi na pangarap actually namin mabasa yung IPRA or Indigenous Peoples' Rights Acts sa wikang Tagalog na nauunawaan namin kasi hanggang ngayon hindi namin alam yung aming karapatan kasi napakadaling mapalayas ng mga katutubo. Napakadaling agawin ng kanilang lupa. Yun talaga yung problema. Pero dahil nga nakikita nila yung pangangailangan ng gano'n at naniniwala tayo sa mapagpalayang edukasyon na dapat ang edukasyon hindi kanya kinukulong, dapat pinapalaya kanya. Kaya incorporate din natin yung mga ganong lessons, patungkol sa karapatan, sa kanilang pagsasanay sa pagbabasa at pagsusulat. Protektado ng Republic Act 8371 ang karapatan ng mga indigenous people. Sa batas na ito, karapatan ng mga katutubong Pilipino ang magkaroon ng kalidad at pantay na akses sa edukasyon. Bilang tulong sa pagtugon sa kanilang pangangailangan sa pag-aaral at kalusugan, niregaluhan natin sila ng school supplies at hygiene kits. Nagbigay din tayo ng ilang gamot dahil madalas din silang may sipon, ubo at lagnat. Nagregalo rin kami ng water jug, 4 na electric fan at isang malaking speaker na may kasamang microphone upang magamit nila sa kanilang learning center. Nakatutuwang isipin na sa isang mundong mapanghusga na nanatiling positibo at matibay ang ating mga kababayang katutubo tulad ng Aita community sa Tarlac. Habang may mga nakahandang tumulong anumang oras kahit pa paunti-unti, tiyak nadadami pa ang mga katutubong edukado. Kasabay nito, hiling din namin ang lubusang pagmamahal at pagtanggap mula sa mga taong nasa labas ng kanilang komunidad. Malaos ko po! Sa ating buhay, may mga bagay na hindi may paliwanag at tanging pananalig lamang sa Diyos ang kasagutan. Pero may mga bagay rin na dapat samahan ng pagsisikap, lalo na kung ito'y para sa ating kapwa na madalas napapabayaan sa lipunan. Kaya kung may pagkakataon kang samahan ng pananalig sa may kapal ang bawat sakripisyo, pihadong mananalo ka sa hamon ng buhay. Hanggang sa muli, ako po si Rafi Tulfo, ang kapatid mo.